Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alaway. Pagsasaluhan po natin ngayon ay pakbet at di ba? Sa itsura pa lang po, di ba? Yummy, yummy. Meron din po tayong crispy tokwa at crispy bagnet. At syempre, mainit na kanin. Tara, samahan po muna niyo akong mag-prepare. Meron po akong baboy dito na medyo may taba. Pakukulaan ko po hanggang sa medyo maprito sa sariling mantika. May buto din po para mas malasa po yung ating pakbet. Di ba? Ayan, kumikislot-kislot na po. Ibig sabihin na prito na po sa sariling mantika yung baboy. Yan po yung masarap sa pinakbet. Di ba? Ito isa naman itong buto. Paikutin ko muna ng bahagya. Gusto ko maprito rin yung laman. Mali lang. Sa bagay, palambot na yan. Tabi lang po natin. Isa po muna natin ang bawang. Ito po yung pakbit na gisado. Siyempre sa Ilocano po, hindi po yung original na pakbit ng ganito. Alam ko po yung pakbit na Ilocano, hindi po ginigisa eh. Ito po yung pagkakaalam ko kasi ang lola ko po, Ilocana. Siyempre bago ko Ilocano, yung pakbit po talaga ng ginagawa ng lola ko, inaalog-alog. Yung mga gulay, mga buo, maliliit na ampalaya, talong. Golden brown lang po natin ang bawang. Yan, golden brown na po. Bawang. Gamitin po natin sibuyas na pula. Mas malinamnam po yan sa pinakbit. Masarap po yung sibuyas, yung shallots. Tawag po sa amin sa Bulacan yung sibuyas, Tagalog yung maliliit. Pag tinanim po yung dumadami, kaya po tinawag na shallots. Yung sibuyas po na malaki po yung sibuyas na pag tinanim nyo pa isa-isa lang. Sarap po yung yung sibuyas na maliliit na bilog. Naku, yun lang, sa kamatis. Kala yun yung bagong alam. Ulam ko na po sa ninyo, kakamasin. Gugutom ako. Kasi, nalala ko po nung balik kaming magkamag-anak, hinaharbat po namin yung tanim na kamatis ni Ka-Andy. Nagturo po sa akin magtanim ng mga ideas. Ibig sabihin yung makaalam sa pagtanim. Ituro naman po talaga sa akin pagtatanim may mga magulang. Ibig sabihin yung mga tamang pamamaraan dahil kapitbahay po namin. Yung mga taniman, hinaharbat namin yung tanim ng kamatis. Alam niya naman po may rest in peace, napakabay po. Paramiss po sa Andy. Kailan po natin mag-iwalay sa ibala po itong sibuyas na pula. Isunod na po natin ang kamatis. Magagamit po kayo sa pinakbit ng kamatis. Mas masarap po talaga yung hinog na hinog. Parang maganda rin po yung kulay ng sarsa pag naluto, di ba? Ay, takapang talaga. Kailan po natin na madurog yung kamatis. Gusto ko po sa kamatis po talaga durog. Ayan po masarap. Kalambot na yung kamatis. Talagay na po ako ng hipon. Gusto ko po pagkakain po talaga ako ng pakbet na gisado. Gusto ko po talaga yung style Pinoy yung pagkakaluto. Siyempre father ko po Ilocano. Pag nagluto po talaga yung mga Ilocano po, di napakasarap. Lagi po nasa kusina ang father ko. Kahit hanggang ngayon po gusto po yung nagluluto. Mainam naman po yun, enjoy niya Ang mother ko po, syempre hindi na masyadong mga kilos. Minamanduhan naman po ang father ko pag nagluluto. Ay, ibang po tayo. Taga-comment yun Nanay ko magaling na magluto ng mga pang-fiesta. Maglalagay po tayo ng konting asin para mas mag-release po ng lasa yung ating mga ingredients. Lagyan na po tayo ng paminta. Lagyan po natin mabuti. At ito po isang technique na mas magpapasarap po ng sarsa. Meron po akong nilagang kamote. Malambot na malambot po yan. Binalat ako na siyempre. Turugin po ninyo. Napakasarap po yan. Pag naglagay po kami kayo ng
Pag naglagay po kayo ng kamote, absorb po niya yung liquid. So ang gagawin po ninyo, maglagay kayo ng konti. Huwag yan na pong takpan. Kasi pag tinakpan po ninyo, hindi may takip. Hindi, ma-overcook. Gusto ko po yung ganyan. Tsaka gusto ko po sa baboy may kunat-kunat pa. Ayan, umukulo na po. Lalagyan na po ang bagoong alamang gisado. Alamang naman po. Ito pampalasa. Yung alamang po ng araw kung bakit makulay. Kasi pag ginigisa po niya, lalagyan po ng atsuete. At naman po, ngayon wag naman po kayong gumamit ng food coloring. Ito po, atsuete na lang. Para mas magandang natural ang dating. Saka iwas too much usage or using of chemicals. Di ba? Kapag kumukulo, kuluin po natin para yung bagoong na nilagyan natin umalo na maayos at magisa din. Kumain ko na po yung sili. Ito na po, hindi po maanghang. Pampalinamnam. Lalagay ko na rin po ang okra, ang palaya. Wala pong sitaw. Gagamit din po ako ng Baguio beans. Pwede rin po. Ito po kasi, pag binibili ko po sa mga Asian shops, nililinis ko po sa nilalagay ko sa freezer. Napakamahal din po na maguli saka hindi po laging available. Lalo na po itong okra sa ampalaya, yung mga fresh. Napakaganda po ng resulta. Itong gulay natin, magre-release pa yan ng liquid. Bigyan po natin ng magandang halo bago natin takpan kasi syempre dinefrost ko yung gulay kaya medyo malamig. So tuloy natin bahagya. Naamoy ko na ang linamnam. Napaganda po ng resulta, di ba? Yan. Kasi nasabi po na huwag haluin ng masyadong pakbit kasi papait ang palayan. Naku, gusto ko po sa ampalayan mapait. Pag wala pong pait ang pakbit, para po sa akin hindi po pinakbit po. Para po sa akin. Sa kapag ani po ng ampalaya, ano po yung unang ani ng ampalaya? Yun, hindi po masyadong mapait. Talagay na po ako ng talong. Sa sinigang ayoko ng talong pero sa pakbit na po. Ito po yung gusto ko. Saka overcook o hindi itong talong. Sarap. Ito po na muna ng maayos para lumasa sa talong ang linamnam ng ibang rekado. Pakabango. Yan ako na po yan. Medyo mahirap pa rin dahil puno-puno na yung kawali. Alam po natin, gusto ko medyo masimmer o makulo ng bagya ang talong. Ayan. Ganyan po ang gusto ko po sa talong. O, diba? Mas gusto ko pong gumagamit ng ganitong wooden na panghalo. Kasi hindi po madudurog. Kapag yung matatalim po yung dulo pagdurog po yung gulay. Pag ganito po hindi. Kahit na medyo nahihirapan ako sa paghalo. Ito yung gusto ko sa gulay. Hindi overcook. Tama-tama lang sa pakbit. O diba? Napasarap ang tignan. Kunti na lang. Ito na po ito. Ayan. Luto na po. Diba? Napakaganda po na resulta. Makulay ang sarsa. Hindi siya maputla.
Lagyan sa kamote at saka sa kamatis. Patayin ko na po apoy. Andalin po natin. Ready na rin po ang ating crispy bagnet at crispy tokwa. O di ba, nilagay ko po sa oven. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Isama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyayang binibigay at bibigay at nabigyan niyo po sa araw po na ito. Naway ang bawat isa po mag-focus po sa kabutihan. Napakarami po talaga ngayon na mga pagsubok na nangyayari po sa paligid. Naway ang bawat isa po maging masaya po kung ano po sila at pasalamatan. Mas masarap po lumaban po ng patas at mas maging mabuti po sa pamilya at sa kapwa. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Salamat natin. Why safe po ang lahat. Sa panahon po nga talaga ngayon, iba na po talaga ang galaw ng lipunan. Kaya mag-focus na lang po tayo sa masasayang nangyayari po sa ating buhay. Ang labanan po talaga ngayon, pasayahan, hindi po paramihan ng pera. Kasi minsan marami ng pera, hindi pa masaya. Gusto pa mas marami pa. Kaya kumain na tayo ng pakbet. So magtatanong po yung paano pagsahin ng basmati. Ito po kasi Finnish brand. Nagtanong ano pong brand. Ito po sa Finland kasi ang pangalan po nito extra. Letter X, tapos tara extra. Wala pong letter E. Isang tasang kanin o gasan tapos isang tasang tubig. Yan po ang sukat. 1:1 ang ratio. Meron pang patis dito. Inamay ko po orange juice. Orange juice na walang asukal. Fresh. Kaya po orange juice. Walang food coloring. Ang sili. Lagyan natin dito sa patis. Diba? Winner na winner ang itsura ng pakbit natin. Ayan lang po Alam niyo naman po ako. Medyo neurotic. Alam ko ba yung tanggap ko ba sa sarili po yun. Ayaw ko po nang madiwara eh. Yung buhok ko po, totoo po, hindi po yung piluka. Pag winter po, napapawa po ako ng buhok. Sasabi po, hindi po bagay sa akin long hair. I got it. I know, alam po naman po. Sa pahit lang naman po, syempre. Malambot tapos yung balat. Crispy. Ano ba yung bagnet? Talaga ng pakbet sa Pilipinas daw. Paano abay-abay na gulay po sa bakulan? Gusto ko niyo po sa pinakbet o pakbet. May sigarilyas. Sarap ang bunga na sigarilyas. Sa sinigang. Ang sigarilyas po, yun po isa sa pinakapaborito kong gulay. Kahit anong luto. Gisa, kaya mo. Sinigang, sa pakbet. Yun pala, hindi po siya masyado mabait. Siguro unang bunga to. Medyo ipopiyolo po natin yung yung buhok ko. Yan po yan. May wave. May wave style. May ipit sa likod ng tenga yan.
Sarap dago ka na. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa camera kasi naka-back camera eh. Ano naman tama yung ginawa ko sa buhok ko. Ito ba? Super crispy. Yung bag hindi siya masyadong crispy, pero may konting crispiness. Naimas, nagimas. Lamit, lami. Sabroso. Karasa. Manyaman. Yung sarsa panalong panalo. Hindi ko pa masyado narasahan yung kamote. Talagang combination pa ng lasa. Balance yung balance. May konting ahang din ng sili na to. Yung palaya. Sarap ng palaya. Father ko kinikilaw din po ang palaya. Papakulo po siyang karne. Tapos yung palaya, kamasin-sasin. Gasa tapos no. Sarap. Ang talong pa talaga sa pakbet. Gusto po ito sa yung talong sa pakbet, di overcook. Masarap. Hindi ko pa nilagay yung toko sa pakbet. Gusto ko po ganyan. Pwede rin po maglagay ng toko sa pakbet. Parang sarap.
Kamto ko. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangalakbay basta nawala naman ang sarili ko. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigyan po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po mas maging mabuti po sa kanilang sarili. Sa kanilang mga mahal sa buhay at makisama at marespeto yung po mga tao na nakapaligid po sa kanila. Ang bawat isa po may kanya-kanya pong mundo na may respeto po ng bawat isa. Sa panahon po ngayon, ang hindi pagkakanawaan ay laganap po, Panginoon. Naway ang bawat isa po, huwag na pong makisalo, makisawsaw, mas mag-focus na lang po sa sariling pamumuhay at kung paano paunlarin. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanyang Jesus. Amen. Para po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangan lang. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!